Tapos na ang 3 araw na palugit ni Goksyukay, ang 2 layang na pilak na utang kay Ginoong Zhao, kasama ang prinsipal at interes, ngayon 5 layang na. Tahasang nakasaad sa batas ng dakilang dinastyang Yuan, na ang malupit na interes ay hindi dapat lumampas sa 20% ng prinsipal. Ito ay hayagang pagnanakaw, kapag ang tao ay kumakain ng kapwa. Ang alituntunin ni Ginoong Zhao, sundin ang batas at huwag magsayang ng salita. Magbigay ng pilak at iabot ang titulo. Hindi ko ibibigay ang titulo. Babasagin ko ang mga binti mo ngayon. Kuya, natatakot ako. Hahaha. Munting dalagita, sumama ka sa akin. May mainumin kang maasim na tubig, mas mabuti kaysa mamatay sa gutom. Sino ang nangahas humipo sa kapatid kong babae? Ako, Gutchang-an, kahit mapuno ako ng dugo ngayon. Kahit maging isang mabagsik na multo, hindi ko kayo papalampasin. Uy, ang maangas na estudyante, nagiging malupit na pala. Kuya, huwag mong iwan si Munting Dawzi. Hindi na kumakain si Munting Dawzi. Munting Dawzi, makinig ka. Iyan ayos na. Talagang malas na mamatay ka sa harap ko. Gutchang-an, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sa loob ng bahay mo. Kahit na maghukay ng 3 talampakan, ilabas mo ang lahat ng pwedeng ipalit sa pera, kung hindi sapat. Babasagin ko ang bahay mong ito ngayon. Bibigyan ko. Naibenta na ang lahat ng pwedeng ibenta sa bahay ni Kuya Gao. 2 tuyong tinapay na lang ang natira. Itinabi sana para pahabain ang buhay ni Xiao Daozi. Ngayon itinuturing na itong 2 bilang interes. Pakiusap, palawigin nyo pa ng 3 araw. Sige na nga, mukhang marunong kang umintindi. Pero kung pagkatapos ng 3 araw hindi ko makita ang 5 layang na pila, kukunin ko ang titulo ng lupa mo. O kukunin namin ang kapatid mong babae at aalis kami. Kuya, hindi gutom si Daozi. Hindi na kumakain ng tinapay si Daozi. Lumaki na si Daozi. Pwede na siyang maghukay ng mga ugat ng damo. Pasensya na. Ako ang walang kwenta. Hindi ka maaalagaan ng kuya mo. Daw, gising ka na. Huwag mo akong takutin. O Diyos, ang pamilya namin ay matagal nang nag-aaral at tumutulong sa kapwa. Bakit mo kami pinipigilan sa aming kabuhayan? Ano man ang Diyos na ito, pakiusap, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking ama. Kung malalampasan lang namin ang pagsubok na ito, ako, Linwan, handang ialay kahit anong bagay. Pakiusap po. Si sino ang nasa ibaba? Tao ba o multo? Sino ang nagsasalita? Ikaw, sino ka? Ikaw ba ay isang Diyos? Hindi ako Diyos. Ako si Gutchang-an, isang estudyante mula sa Jiangsu County ng dinastyang Yuan. Malapit nang mamatay sa gutom ang kapatid kong babae. Katatapos mo lang magsabi na handa kang makipagpalit ng kahit anong bagay. May pagkain ka ba dyan sa kamay mo? Jiangsu County ng dinastyang Yuan. Ito ba ay hindi ang kasaysayan na umiiral lamang? Ito ba ang dating kabisera ng naunang dinastya, kahit panandalian lang? Parang ang sinaunang balon ang nagdala sa akin sa sinaunang panahon. Binibini, pinagmamakaawa ako sa iyo. Hindi mahalaga kung tao ka man o multo. Basta bigyan mo lang ako ng kahit kaunting makakain. Handa kong ipagpalit ang lahat ko kapalit nito. Wala na kaming kahit ano sa bahay. Ito ang pinakamamahal na duan inkstone ng tatay ko noong buhay pa siya. Hindi ko alam kung magkano talaga ang halaga nito. Ngunit, ito ang nag-iisang ari-arian ko. Dalhin mo at subukan mo. Pakiusap, palitan mo ito para mabigyan ako ng makakain. Tulungan mo ako. Ang patina nito, ang mata ng bato, ay siya palang isang lauking duan inkstone mula pa noong dinastyang Song. At pati ang inscription sa likod nito. Baka pirma ito ni Sudongpo. Natanggap mo na ba ang gamit? Pwede ba itong ipagpalit sa pagkain? Malapit nang mamatay ang kapatid kong babae. Natanggap na. Napakahalaga ng batong pangtinta na ito. Ngunit, Ginoong Gyu, hinaharangan ako ng mga nagpapautang sa labas ngayon. Wala akong dalang kahit ano. Mayroon lang akong isang tinapay at isang lollipop sa bulsa ko. Kunin mo muna ito para sa agarang pangangailangan. Hintayin mo akong ayusin ang problema sa labas. Magdadala ako ng maraming pagkain bilang pasasalamat sa iyo. Buksan mo ang bibig mo, Bin. May himala mula sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng elixir. Ang tamis ng kuya. Ano ito, ang tamis? Tamis lang, ayos lang. May pagkain na ako. Hindi na kailangan mamatay ang mga beans. Ay! May ganitong malambot at matamis na pagkain sa mundo. Sino ba itong Diyos na ito? Natapos na ang 3 araw ni Ginoong Lin.
8 milyong, isang salin na madaling mabasag. Ang orihinal na asul at puting porselana ay ikaw mismo ang nagbasag. Kung hindi ka makakapaglabas ng pera ngayon, ang tindahan ito kasama ang lupa ng inyong bahay ay magiging akin na. Uy, Lin. Sabi mo, sa buong buhay mo sa larangan ng antigong kalakal. Paano ngayon ay hindi mo na maiba ang isang pekeng? Mula sa tunay, makinig ka na sa payo ni Wang Xiao. Ipasa mo na ang tindahan. Uwi ka na at magretiro. Ikaw si Qin Guoliang. Ikaw at si Wang Xiao ang nag-ayos ng patibong para dayain ako. Talagang peke ang dinalan nyo. Matandang salot, nalalapit na ang kamatayan, pero matigas pa rin ang bibig. Mga tao. Hawak ang kanyang kamay habang pinapadikit ang marka ng kamay sa kontrata ng paglilipat. Tigilan mo, ako ang magbabayad ng pera para kay tatay ko. Humph ang pamangkin ni Lin Wan. Ito ay 8 milyong salapi. Ano ang gagamitin mo para magbayad? Ipagpapalit mo ba ang buhay mo? Dahil lang dito, isang lumangduan na inkstone mula sa dinastyang Song. May ukit sa likod ng Zenji ni Sushai. Hahaha, Lin Wan. Para sa pera yata nababaliw ka na. Kahit sa ang putikan. Makakahukay ka ng isang itim na bato, agad mong sasabihin duan inkstone mula pa noong dinastyang Song. At tunay na sinulat ni Sushai, bakit hindi mo sabihin na ginamit pa ito ni Emperador Jade? Huwag makipag-usap sa kanya. Diretso na lang sa fingerprint, palayasin ang baliw na babaeng ito. Sandali lang. Ay nako, Ginoong Jin, bakit kayo nandito sa simpleng tindahang ito? Magandang araw, Ginoong Jin. Silangang pabahay na manggagawa. Silangang pabahay na manggagawa. Saan mo nakuha ang bagay na ito, maliit na bata? Hindi mahalaga ang pinagmulan ni Jin. Ikaw ang dalubhasa sa pagsusuri dito sa bansa. Sabihin mo lang kung totoo o hindi ang bagay na ito. Magkano ito? Mabuting tubig mula sa lumang hukay, purong lila. Ang mga mata ng bato ay parang mga mata ng ibon. Malinaw ang mga antas. Mas kahanga-hanga ang inskripsyon na Dongpo Jutu sa likod. Ang paraan ng pag-ukit ay matibay. Tunay na ito ay isang obra ng Hilagang Song. Ito ay isang pambansang kayamanan na dapat ipasok sa museo. Hindi ito possible. Ginoo Jin, mukhang nagkamali ka. Ito ay bagong hukay lang. Nagtuturo ka sa akin kung paano gawin ito. Hindi ko kayang gawin yon. Bata, itong batong pangsulat. Nag-aalok ako ng 15 milyon. Bebenta mo ba? Pero Ginoong Jin, pakiusap, ilipat mo muna ang 8 milyong sa account ni Wang Xiao. Ang natitirang pera ay ilagay sa aking card. Nabayaran na ang utang, umalis ka kasama ang mga tao mo sa tindahan ng pamilya Lin. Lin Wan, maghintay ka, aalis na kami. Miss, pupunta ka bang tumulong sa mga biktima ng lindol? Mas urgent pa ito kaysa sa pagtulong sa mga biktima ng sakuna, Ginoo. Tulungan mo akong ilipat ang mga ito sa aking van. Magbibigay ako sa iyo ng dagdag na 200 tip. Nandyan ka pa ba, Ginoo Gu? Nandito ako, Ginang. Nakaabot ka ba ng ligtas? Salamat sa iyong inkstone. Nakalagpas ako sa hirap. Nangako ako sa iyo. Magdadala ako ng isang truck ng pagkain bilang pasasalamat. Gusto mo ng mga mabangong at matamis na pagkain, di ba? Saluhin mo ng maayos. Biyaya mula sa langit. Grabe, parang himala ng mga Diyos talaga. Kuya, puro pagkain lahat to. Hindi na natin kailangang mamatay. Binibini, malaking utang na loob, hindi kailanman malilimutan ni Gu Chang'an ito. Ngunit sabi nga, hindi dapat tumanggap ng gantimpala kung walang nagawa. Tiyak na napakabihira at napakahalaga ng mga pagkain kinakain ng mga Diyos na ito. Hindi maaaring kunin ni Chang'an para sa kanyang sarili. Ginoong Gu, sa totoo lang, kung sakaling mayroon karoon pang katulad, mga lumang gamit tulad ng inkstone, mga kaligrapiya at pinta, pati na porselana, pwedeng dalhin upang ipagpalit sa akin. Basta lumang gamit, kukunin ko kung ilan man. Sapat ang pagkain. Basta lumang gamit lang, ayos na. Binibini, sandali lang. Si Chang'an ay pupunta para ayusin ito para sa'yo. Ano itong amoy ng karne? Hindi ba't walang makain ang pamilya Gu? Aba, Diyos ko. Malinis na tubig at may noodles pa. Ahem. Mga kababayan, kagabi, ang mga ninuno ng pamilya Gu ay nagpakita. Binigyan ng pagkain ng Diyos sa panaginip. Sabi ng mga ninuno, ayaw nilang makita akong mamatay sa gutom ang mga tao sa Jiangzhou. Nagpakita ang mga ninuno, O Chang'an, ang iyong pagkain ng Diyos. Maaari bang bigyan ng isang kutsarang sabaw ang matanda? Mahalaga ang pagkain ng Diyos. Hindi ito dapat kainin ng mag-isa. Sabi ng isang diwata, kailangan gumamit ng lumang gamit mula sa mundo ng tao bilang kapalit. Kahit sirang porselanang mangkok o lumang kaligrapiya at mga pinta.
O kahit barya na tanso at sinaunang jade, basta ipinasa mula sa mga ninuno, lahat ay pwedeng ipagpalit ng pagkain. Maghintay ka, may sirang itim na mangkok sa bahay namin na pangpakain ng manok. Ipinamana ito ng lolo ko and big great-grandfather, kukunin ko na. Ang kislap at mga guhit na ito. Ito ay nakatalasa. Swanhi Bogulo na. Isang Jianyao Yaobian Tian muna mangkok. Lenwe. Isang napakahusay na gamit ng royal na pamilya ng nakaraang dinastya ay ginamit pang pakain sa mga manok. Talagang puting hari na ito. Maaaring mabuhay ang apo kong babae. Ginoong Gyu, para kang isang buhay na bodhisattva. Mayroon akong sirang larawan na ginagamit na panapat sa paa ng mesa. Kukunin ko na ngayon. Mayroon din akong sirang insensyaryo. Kukunin ko rin. Kuya Gao. Panginoong Zhao, hindi ba ninyo ako sinubukang pilitin na mamatay? Mukhang magbabago na ang panahon dito sa Jiangsu County. Ano na ang nangyayari sa mga palaboy sa labas ng bayan? 3 araw na ito, bakit walang dumating para pumirma ng kontrata ng pagbebenta ng sarili? May nangyaring masama sa Panginoon. Anong nangyari? Baka namatay na sa gutom ang mga yon. Kung namatay sila, kunin na lang ang mga titulo ng lupa. Hindi sila namatay. Lahat pa ay nakakain ng puting harina. Sa paligid ng Jiangsu City, sa loob ng 100 milya, maliban sa bodega ng bigas ng pamilya Zhao, wala nang puting harina kahit sa bahay ng county magistrate. Saan sila kumuha ng harina? Iyon ay mula sa mahirap na estudyanteng si Gu Chang'an. Si Gu Chang'an. Hindi ba niya kayang alagaan kahit 2 pirasong mabulok na tinapay? Parang nababaliw na ang matanda. Yung mahirap na estudyante hindi alam kung saan nakuha ang isang bundok ng harina. Mga sako-sakong nyebe mula sa harina ang nakatambak sa kanyang bakuran. Ngayon, ginagamit niya ang mga harinang iyon. Nangungulekta siya ng mga sirang gamit mula sa mga bahay ng mga taga-baryo. Nangungulekta ng mga sirang gamit, kahit anong sirang mangkok o paso ng insenso. Basta luma, kinukuha niya lahat. Yung sirang mangkok ni matandang Wang na pangpakain ng mga manok, binayaran siya agad ng 50 jin ng harina. Ngayon, baliw na ang buong baryo. Dinadala ng lahat ang mga gamit nila sa kanya para ipagpalit ng pagkain. Walang sinumang nangungutang ng butil rito sa atin. Lenwe. 50 jin ang puting harina kapalit ng isang sira na mangkok. Si Gu Chang'an ay tiyak na mayroong lihim na network para sa pagdadala ng butil. Ginoo, ano nang gagawin natin? Ang pagputol ng kabuhayan ng tao ay para ng pagpatay sa kanilang mga magulang. Pinuputol niya ang ugat ng pamilya nating Zhao. Walang kasalanan ang karaniwang tao. Ang pagkakaroon ng yaman ay isang kasalanan. Isang mahirap na iskolar ay hindi karapat-dapat kumain ng ganito. Ang ibig sabihin ng Ginoo. Sa gabing ito, dalhin ang 10 malinis na kasama at magdala ng kutsilyo. Naiintindihan, walang natirang butil ng pagkain, lahat ay ibalik mo sa akin. Tungkol naman kay Gu Chang'an at sa kapatid niyang babae, diretsong itapon sa tambakan ng mga bangkay sa labas ng lungsod para pakainin ang mga asong gubat. Gawin niyo ng malinis at maayos. Huwag mag-iwan ng buhay na tao. Ginoo, huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang pamilyang Gu sa lungsod ng Jiangsu. Gu Bodhisattva, sana'y pagmasdan niyo kami ng mabuti. Ito ay nakuha ng aking lolo noong araw, habang nag-aani ng gulay sa bundok. Hindi niya kailanman ito itinapon. Isang jade disc na may disenyo ng serpente mula sa dinastyang Han. Bagaman hindi ito ang pinakamagandang kalidad, maituturing pa rin itong kayamanan ng pamilya. Ilang halaga kaya ang maari nitong ipalit? 200 kilong bigas. Dagdag pa 2 bariles ng malinis na tubig. Hahaha, salamat Gupusa. Salamat Gupusa. Kuya, anong nangyari? Wala yan, Daozi. Ngayong gabi, kahit anong marinig, magtago ka sa ilalim ng kama sa loob ng bahay. Huwag kang lalabas kailanman. Daozi, makinig ka. Binibinilin, nandyan ka ba? Ginoong Gu, narito ako. Kulang na ba ang mga supply sa pagkain? Binibini, sapat ang pagkain. Pero may problema sa Chang'an. Anong nangyari, may nanakaw ba ng pagkain? Pinapagalaw ng pera ang puso ng tao. Ako'y isang dukhang iskolar. Biglang dumami sa bahay namin ng ganitong dami ng pinong puting harina. Nakuha na nito ang pansin ng mga mayamang may-ari sa lungsod. Puno na ang labas ng pintuan namin ng mga espiya na nagbabantay. Pagdilim ngayong gabi, tiyak na darating sila na may dalang mga kutsilyo para puksain ang aming pamilya at agawin ang pagkain. Mamamatay tao at magnanakaw. Dali, report mo agad ito sa mga otoridad. Sa ilalim ng taon ng taggutom, nag-ugnay ang mga opisyal at negosyante. Ang county magistrate at si Zhao ay isang grupo. Ang pag-uulat sa mga otoridad ay tiyak na magdadala ng mas mabilis na kamatayan. Ano ang dapat gawin? Marami akong mga kutsilyo at bakal na baras dito. Ihuhulog ko ito sa iyo agad. Hawakan mo ito para sa iyong proteksyon. Sandali lang, miss.
Mahihirapan ang isang tao laban sa marami. Marami sila, mas marami ang lakas. Marami, hindi ako marunong gumamit ng karaniwang mga espada at kutsilyo, ako'y isang simpleng tao lamang. Ano ang kailangan mo? Yung lugar na pinagmulan mo, may mga bagay bang naglalabas ng kakaibang liwanag? Mayroon bang ganoon? Na kayang agad na mawalan ng laban? O hindi matitinag na kayamanan? Hindi ko kailangan pumatay. Kailangan ko lang magbigay ng takot. Gusto kong ipakita sa kanila na ako ay talagang isang Diyos na bumaba. Na hindi na muling mangahas na mag-isip ng masama. Ang matinding liwanag ay nawawalan ng laban, naging hindi matitinag na. Ginoong Gu, hintayin mo ako ng 1 oras. Agad akong maghahanda ng mga kagamitan. Tinitiyak kong wala silang babalik. Salamat, Ginang. Naghihintay dito si Chang'an. Boss, ibigay mo ang pinakamaliwanag na flashlight sa tindahan nyo. Babae, ang modelong ito ay isang malakas na flashlight. Sapat ba ang liwanag nito para makabulag ng tao? Ito ay ang 30,000 lumens na tactical flashlight. Direktang tumama sa mata. Maaari nitong gawing panandalian na bulag ang isang tao ng 3 minuto. Kailangan ko rin ng pepper spray, meron ba? Yung pinakamatindi. Yung pangpulis na klase, may mataas na konsentrasyon ng chili extract. Kapag na-spray sa mukha, agad na nawawalan ng laban. Umaagos ang sipon at luha. Umaagos ang sipon at luha. Kumuha ng 10 bote at bigyan ako ng isang anti-explosion shield. Yung pinakamakapal na gawa sa AC material. Miss, parang gusto mong makipaglaban na. Huwag nang mag-aksaya ng oras, mag-swipe na. Pumunta muna sa pangunahing bahay. Patayin ang maasim na estudyanteng iyon. Ang iba ay pumunta sa bodega at kumuha ng harina. Si Zhao Wankai ay nagpadala sa inyo ng mga ganitong mga isda para mamatay. Dito siya papatayin. Ha? Ang mga mata ko. Nabulag ang mga mata ko. Si Lei Gong ay bumaba sa lupa para magligtas, tulungan mo ako. Ubo, nakakalason. Ito ang nakakalason ng mga Diyos. Mamamatay na ako. Diyos, maawa ka. Nagpapanggap na Diyos, papatayin kita. Ay! Yun yung aso ng mayamang Zhao. Diyos ko! Yung aso ay sanay sa laban. May 15 bantay na may mga kutsilyo. Nang gabi, si Guxiu lang ang nakatalo sa kanila. Bakit ako nagising kagabi? Nakita kong sumabog sa bakuran ng pamilya Gu. Isang liwanag na mas maningning pa kaysa sa araw. At may tunog din ng kulog. Tunay ngang reinkarnasyon ng Diyos ng kulog sa langit si Guxiu. Kagabi, pinadala ni Zhao Wankai ang mga tauhan na may dalang kutsilyo para pumasok sa bahay. Layunin nilang agawin ang pagkaing immortal. Pinaslang nila ang buong pamilya ko. Nagalit ang mga immortal. Nagbaba sila ng sinag ng kulog. Nakuha ang kanilang isipan. Narito ang sinasabi ko, si Gu Chang'an. Itong pagkaing pang Diyos ay gantimpala ng ating mga ninuno para sa mga mamamayan ng Jiangsu. Sino ang may lakas ng loob na mag-isip ng masama? Ganito ang mangyayari. Mula ngayon, ang mga alituntunin ng pamilyang Zhao sa Jiangsu ay hindi nawasto. Ang alituntunin ni Gu Chang'an ay ayon sa katarungan. Mahal na Guanyin. Mabuhay si Guanyin. Mga kaibigan sa media, maaari kong ipagmalaki ang aking 50 taong reputasyon. Ang dalawang ito ay tiyak na tunay. Itong tiyan mo na mangkok ay napakabihira sa mundo. Ang halaga nito ay hindi matutumbasan. At ang pirasong jade bee mula sa dinastyang Han ay isang malaking tuklas sa larangan ng arkeolohiya. Yan ye. Lin, patuloy kayong nagdadala ng ganitong antas ng pambansang kayamanan. Saan nagmula ang mga relikyang ito? Ito ay isang lihim na ipinamamana sa aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Nagsagawa ako ng pagpupulong na ito ngayon upang maipagbili ito ng legal. Ang bahagi ng kita ay idodonate sa mga charitable na institusyon. Pulis, siya yon. Pinaghihinala ang sangkot siya sa malawakang pagpapuslit. Nagnanakaw at nagbebenta ng mga pambansang, antigong kultural na iligal na hinukay. Bise tagapangulukin, kung maninira kayo, kailangan may ebidensya. Yan ye. Linwan, kailangan namin ang inyong pakikipagtulungan sa investigasyon. Opisyal, nakita ko na ang mga bagay na ito. Hindi ito mga bagong nahukay na bagay. May natural na patina. Tiyak na ito ay mga pamana. Ginoong Jin. Talagang matalas ang inyong paningin. Ngunit hindi nito maitatago ang katotohanan na hindi ito malinaw ang pinagmulan. Mga Ginoo, Song Dynasty na Duan Men, Yao Bianchen muna mangkok, Han Dynasty na Jade Bai, ang ganitong antas ng pambansang kayamanan, alin man dito ay hindi nakarehistro o nasa museo. Isang batang babae mula sa isang naluging antigong tindahan na biglang nakakuha ng ganitong karaming pambansang kayamanan. May isang posibilidad lamang, may napakalaking grupo ng mga smugglers ng mga ninakaw na libingan sa likod niya. Yan ye.
Lin, ayon sa batas sa pangangalaga ng mga cultural relics, hanggat hindi niyo maipakita ang legal na patunay ng pagmamana ng mga relics na ito, o mga record ng pagbili, may karapatan kaming pansamantalang kunin ito. At ang lahat ng iyong bank account ay agad na may freeze. Na-freeze na account. Hindi, kailangan ko pa ng pera para bumili. Bumili ng ano para makipag-ugnayan sa mga banyagang mamimili. Lin 1, tapos ka na. Yan, Lin, mangyaring sumama kayo sa amin. Bago ito, ang 2 piraso ng mga antigong bagay na ito ay ipapasa sa Bureau of Cultural Relics para sa pag-imba. Mayroon ka lamang 24 na oras. Magpakita ng patunay ng lehitimong pinagmulan. Kung hindi, magsusampa ng formal na kaso. Ginoong Gyu, tulong. Binibining Lin, anong nangyari? Nasa panganib siya. Ang aking matinding kaaway ang nagsumbong sa otoridad. Sabi niya na lahat ng mga antigong iyon ay ninakaw at inagaw. Pina-freeze ng gobyerno ang lahat ng pera ko, at gusto pa akong ikulong. Saan naman ito? Ang dala ng dalaga ay para sa aking pamilya. Tapat at lehitimong kalakalan. Paano ito magiging nakaw? Ano ang kailangan ng dalaga sa akin? Patunayan. Kailangan ko ng patunay na maipapakita ang mga ito, na may legal na pinagmulan, tulad ng mga kontrata ng paglilipat mula sa inyong panahon, o mga dokumento na may malaking selyo ng gobyerno. Basta't maipapakita na ang mga ito ay hindi mga bagay na hinukay ko mula sa lupa. Kontrata. Pagtanggap. Huwag magpanik, miss. Gusto mong patunayan? Hahanapan kita ng pinakamataas na patunay. Hintayin mo ako ng 1 oras. Ang Yao Bianchen mo na mangkok ay ginagamit ng royal family. Hindi ito basta-basta napunta sa ninuno ni Ginoong Wang. Ang Jiangsu ay dating kabisera ng nakaraang dinastya. Tiyak may gantimpalang tala. Natagpuan ang Wang sa Jiangsu. Isang Yao Bianchen Muzan mula sa Jianyao. Isang gintong jade bee mula sa dinastyang Han, upang ipakita ang kanyang katapatan. Haha, may ganitong utos mula sa emperador. Tingin ko, wala nang may magtatangkang sabihin ito ay ninakaw, hahaha. Yan. Lin 1, lumipas na ang 24 oras na palugit. Maaari mo bang maipakita ang mga lehitimong dokumento na nagpapatunay sa pagmamana ng mga pambansang kayamanan na iyon? Kung hindi, opisyal naming ipapasa ito sa hukuman. Ano pa ang itatanong ng pulis? Kung maipapakita niya ang patunay, isusulat ko ang pangalan kong Kinguliang ng baligtad. Haha, iyon ay mga bagay ng dating dinastya ng emperador. Hindi ba't nagbigay ang emperador ng sertipiko sa kanya? Sino ang nagsabing wala akong patunay? Ito ang patunay. Lingao, tubo ng kawayan, Lin 1. Kumuha ka ng sirang tubo ng kawayan para lokohin ang pulis. Baka ikaw ay nababaliw, hahaha. Ginoong Jin. Pakibuksan ito ng personal. Ano ito? Ang material ng papel na ito ay papel ng Cheng Sintang. Ang tinta ay opisyal na pulang mineral. Ang mga nakasulat dito ay ipinagkaloob ng langit. At ito ay magtatagal at umunlad. Ito ang selyo ng Yumaong dinastya. Direktor, tingnan niyo ang mga titik na ito. Isang piraso ng Yao Bianchen Muzan na itinayo ng Wang clan sa Jiangsu. Isang piraso ng jade bee mula sa dinastyang Han. Lahat ay tugma, lahat ay tugma. Ito ay hindi mga ninakaw na relikya. Ito ay may maayos na pamana. May mga royal na tala at selyo ng utos. Isang pambihirang kayamanan ng pamilya. Ang utos na ito mismo ay isang walang halaga na pambansang kayamanan. Impossible. Hindi ito possible. Saan niya nakuha ang utos ng emperador? Fake? Tiyak na peke. Pulis. Dapin niyo siya, peke yan. Kinguliang, pinagdududahan mo ba ako? O pinagdududahan mo ba ang profesionalismo ng direktor ng kawanihan ng mga relikya? Officer, walang duda na tunay ang ediktong ito. Ang mga pinagmulan ng mga relikya na ibinigay ni Yanji. Lin 1 ay ganap na legal. Iangat ang lahat ng pagyelo sa account ni Yanji. Lin 1, Kinguliang, ikaw ay inakusahan ng maling pag-uulat ng pulis at pag-akusa sa iba na nakakagambala sa kaayusan ng publiko. Ngayon, kami ay legal na magtatawag sa iyo at dadalhin ka. Ginoong Gyu, nanalo tayo sa laban na ito. Ito ay karaniwang kahoy na elm, walang espiritu, hindi tinatanggap ng mga Diyos. Susunod, Ginoong Gyu, pakitingnan muli ng mabuti. Ito ay ginamit ng aking lolo. Siyempre, mahigit 50 taon na ito. Maaari mo namang bigyan ako ng kahit kaunting harina. Ang mga alituntunin ay mga alituntunin, hindi tumatanggap. Ginoong Gyu, paano naman ito sa akin? Ito ay lambat na iniwan pa ng nakaraang dinastya. Hindi kukunin.
Chang'an, Sa buong paligid, ang mga pamanang bagay na maipagmamalaki. Sa loob ng kalahating buwan, hinukay na at naubos na ng lahat. Ngayon, sa mga tahanan ng lahat, kahit isang pirasong may bulaklak na porselina ay hindi na nila mahahanap. Kung tidak natatanggapin ng Diyos na ito ang mga sirang gamit, paano na tayo mabubuhay pagkatapos niyan? Gupusa, pakiusap, humingi ka ng awa sa Diyos. Mga kababayan, kahit nawala ang mga lumang gamit ninyo sa bahay, ngunit sa lungsod ng Jiangsu maraming magagandang antigong gamit. Nandoon naman ang lahat ng magagandang bagay sa lungsod, nasa kamay ng mga mayamang pamilya at mga opisyal. Paano natin makukuha yon? Mga mayamang pamilya, si Mayamang Zhao ay nakipagsabuatan sa tagapangasiwa ng lalawigan. Sinamantala ang matinding taggutom para agawin ang mga lupa. Maraming malalaking pamilya ang pinilit nilang mamatay. Ang tahanan ni Liu Anwei sa kanluran ng lungsod, ang bahay ni Chen sa silangan ng lungsod, at pati ang templo ni Wushen sa labas ng lungsod. Ngayon lahat ay naging mga guho ng walang may-ari. Patay na ang mga lugar na yon, sobrang malas, at nilagyan ng selyo ng tanggapan ng lalawigan. Sino ang magtatangkang pumunta? Selyo. Kahapon ginamit ko na ang 500 jin ng puting harina, mula sa kamay ng opisyal ng lalawigan, at binili ang 13 na abandonadong bahay sa loob ng lungsod at ang titulo ng lupa ng 3 sirang templo sa labas ng lungsod. Mula ngayon, magtatatag ako ng isang pangkat ng paghuhukay. Sino mang handang sumama sa akin papunta sa mga abandonadong bahay at maglinis ng mga guho sa mga sirang templo, ay garantisadong makakabusog. Araw-araw, 3 beses, pinasingawang tinapay at sabaw na may karne. Kung makakahukay ng magagandang bagay na may sulat, larawan, o opisyal na selyo, karagdagang gantimpala, 10 jin ng pinong harina. 3 beses sa isang araw ng sarili kong pagkain. Gagawin ko, malakas ako, kaya kong maghukay. Sasama rin ako, hindi ako natatakot sa malas. Ginoong Chang'an, kahit na hindi maganda ang mga binti ko, pero maganda ang paningin ko. Ako ang magdadala ng ilaw para sa inyo. Talagang nagugutom na si Gu Chang'an. Gumastos ng 500 kilo ng pinong harina para sa isang bunto ng sirang ladrilyo at pira-pirasong bubong. Ginoo ng bayan. Dahil ang lupa ay akin na, huwag na kayong mag-alala. Ginoong Gu. Inutusan ako ng alkalde na iparating ito. Masaya siya sa pagkain. Kung may natira ka pang pagkain, maaari mo ring kunin ang lupain sa hilaga ng bayan. Natatakot lang ako na hindi magtatagal ang mga kunwaring himala mo. Mga kasama, umatras. Yung hinukay mula sa likod ng rebulto ni Gu Bodhisattva sa pangunahing dambana sobrang bigat. Hindi namin alam kung ano to. Basurang bakal lang to. Siguro dati itong ginamit pampatong sa paa ng insensoryo sa templo, tinapon yata. Sandali, ilagay mo. Batayang bronze na may madilim na hugis rombo na pattern, 1000 taon na hindi nabubulok. Saan ba ito naging basurang bakal? Ito ay nakatala sa mga aklat ng Yuju. Ang tanso ng estado ng Yu mula sa panahon ng tagsibol at taglagas. At ang sining na ito ay tiyak na nasa antas ng royal. Tingnan mo, may isang sirang bato dito. Mukhang may mga sulat dito. Ang estilo ng sulat ng Yanti na nakaukit sa monumento ng Davao ay Duke ng Luzon, Yan Zhenking. Ang tunay na bato ni Yan Zhenking ay ginawang panghampas sa pintuan. Naway tulungan ako ng langit, Gujia. Naway tulungan ako ng langit, Jiangsu. Ano ang sitwasyon sa panig ni Gu Gongzi na unfreeze na ang aking account? Sobrang sapat ang pondo. Miss Lin, napakalaking ani. Kakatapos ko lang maghukay ng tunay na batong inskripsyon ni Yan Zhenking at isang tansong espada na pinaghihinala ang pag-aari ng royal na pamilya ng Yu. Yan Zhenking na tansong espada ng hari ng Yu. Diyos ko, hindi ka nagkakamali, di ba? Hindi ako nagkakamali. Ipadadala ko na ito sa'yo. Giliw, hindi pagkain ang ipapalit ko ngayon. Ano ang ipapalit mo? Ito ang gamot na makapagliligtas ng buhay na kailangan ko. At mayroon ding mga mahiwagang binhi na kayang buhayin muli ang lupa ng Jiangsu. Tanggapin mo muna. Ginoong Gu, ang dalawang bagay na ito, kung hahawakan ng tama, maaari nitong mapalit sa mga suplay na sapat para bilhin ang isang buong modernong lungsod. Hintayin mo, kukontakin ko agad si Matandang Jin. Gagamitin natin ang internal na pinakamalihim na mga kanal para gawing pera. Afew. Anong nangyari? Ano nang nangyari sa guro? Si Ginoong Gu, siya. Nahawahan siya ng typhoid fever. 3 araw at 3 gabi na siyang may mataas na lagnat. Nasa estado ng pagkahimbing na siya. Guro. Bakit kayo nandito? Huwag kang magalit tulad ng isang baliw na aso, Gupsyukay.
Nandito kami ng may mabuting intensyon, dala namin ang pinakamagaling sa buong lungsod. Si Ginoong Sun, upang bisitahin si Ginoong Song. Ginoong Sun, kumusta na ang sakit ng aking guro? May typhoid na pumasok sa katawan. May masamang init na umaatake sa puso. Matanda na ako at wala na akong magawa. Kung nais magpatagal ng buhay, kailangan gumamit ng 100 taong ligaw na ginseng para buhayin ang tiyan. Kasama rin ang pinakamainam na sungay ng hino na nagpapawala ng init. Ngunit ang dalawang gamot na ito, sa buong lungsod ng Jiangsu. Kung mayroon man kahit saan, kahit magkano pa, bibilhin ko. Gu Chang'an, huwag ka nang mag-abala. Lahat ng imbakan ng mga gamot sa lungsod ng Jiangsu. Noong isang araw bago, nirekwisisyon na ito ng tanggapan ko kasama sina Zhao at Yan. Ang daang taong ligaw na ginseng at mga sungay ng rinoceros. Ngayon ay nasa bodega ng tanggapan ng lalawigan. Nagtatambak kayo ng supply para pagkakitaan. Sa gitna ng malalang epidemya, hinahawakan niyo ang mga halamang gamot at hindi pinakakawalan. Gusto niyong pabayaan mamatay ang mga tao ba? Ano ng kapal ng mukha niyo na magsalita ng ganoon sa kagalang-galang na alkalde? Gu Chang'an. Si Ginoong Song ay pinuno ng panitikan sa Jiangsu. Siyempre gusto kong iligtas siya, ngunit ang mga gamot ay mahalaga. Hindi namin kayang tustusan ng sarili. Gaano karaming pagkain ang kailangan mo para ipagpalit? Ibibigay ko. Akala mo ba may sarili kang bundok ng mga diwata? Hindi namin hinihingi ang pagkain. Ang kailangan namin ay isang pahayag mula kay Ginoong Song. Kung sasang-ayon siyang sumulat ng isang pinagsamang liham. Hikayatin ang lahat ng mamamayan sa lungsod na ibenta ang kanilang mga lupa, kada mo. Sa presyong katumbas ng 1 daw ng halong harina, lahat sa pamilyang Zhao. Agarang ihahatid ang mga halamang gamot. Sinisikap ninyong pigain ang Jiangsu hanggang maubos ang huling patak ng dugo ng mga mamamayan. Ang guro ay isang buhay na may mataas na prinsipyo. Mas pipiliin pang mamatay kaysa sumuko sa mga ganitong mababang tao. Kung ayaw ng mabuting alak, tiisin ang masamang alak. Kung mamatay si Ginoong Song, walang magiging matatag na leader ang mga iskolar sa Jiangsu. Gusto kong makita kung sino pa ang may lakas ng loob na sumuway sa akin. Gu Chang'an, ang mga kalokohan mong ito ay nakakaloko lamang ng mga taong walang alam. Hindi mo kami maluloko. Hintayin mong mawala ng suporta ang mga tao sa likod mo. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Umalis tayo. Huwag mo akong alalahanin, Chang'an. Hindi dapat tayo magpasakop sa kanila, protektahan. Panatilihin ang Jiangsu. Guro, kailangan mong magtiis. Hindi kailanman susuko ang estudyanteng monghe sa kanila. Bilang monghe, may paraan akong maililigtas kayo. Binibining Lin, tulungan po. Ginoong Gu, narito po ako. Naipasa na ang 2 bagay. Papasok na ang pera. Anong nangyari? Ang ginagalang kong guro ay nahawaan ng malubhang typhoid. Ang mga tiwaling opisyal at mga malulupit sa lungsod ang nagmonopolyo sa mga halamang gamot. Nais na pilitin ang guro na ipagkanulo ang buong bayan. Miss, mayroon bang gamot sa mataas na lagnat sa inyong mundo ng mga Diyos? Mataas na lagnat at typhoid. Iyon ay dulot ng impeksyon sa bakterya. Dapat mayroon. Bibili ako ng gamot pang pababa ng lagnat at antibiotics sa botika agad. Amoxicillin, cephalexin, ibuprofen. Kukunin ko lahat iyan para sa'yo. Gaano katagal? Hindi na makatiis ang aking guro. Maghintay ka sa akin ng 15 minuto. Tatakbo ako ngayon papunta sa malaking botika sa tapat. Ginoong Gu, dumating na ang gamot. Nakuha ko na ang mga tableta. Ang pulang-puting kapsula ay panlaban sa bakterya. Ang bilog na tableta ay para sa pagpapababa ng lagnat. Kunin ang tig 2 tableta sa bawat pag-inom. Lunukin gamit ang maligamam na tubig na binigay ko sa'yo. Saluhin ng maayos. Umalis na ang guro. Naputol na ang linya ng panitikan ng Jiangsu. Lahat kayo, lumayo. Hindi naman pumanaw ang guro. Kuya Gu, ano ang ibinigay mo sa guro? Pulang-pula. Hindi ba ito lason? Umalis ka. Ito ay gamot ng mga Diyos mula sa mundo ng mga Diyos. Nawala na ang init. Hindi na nasunog ang Ginoo. Ano ito? Isang mahiwagang paraan ng pagbuhay muli. Pati si Ai Sun ay nagsabing wala ng pag-asa. Chang'an. Guro, nagising ka na. Akala ko hindi ko na malalampasan ang sitwasyong ito dahil sa gamot mo. Guro, hindi ito dahil sa aking galing, si Gu Chang'an. Ito ay dahil sa langit na hindi pinabayaan ang mga tao ng Jiangsu. Ang mga Diyos ay nagbigay ng makalangit na pagkain at gamot upang tayo'y magtulungan na patalsikin ang mga ganid na opisyal na kumakain ng tao. Pinutol ni na kapatid na Gu at ni County Magistrate Lee ang aming mga daan para mabuhay. Pinapaliit ni Zhao, ang mayamang landlord, ang buhay ng tao. Kami, ang grupong mga iskolar, sumusunod kami kay kapatid na Gu. Ayos na ba si Binatang Gu at si Matandang Yi?
Song, bumangon na siya at nakakalakad na. Napakalaking kabutihang loob po, binibini. Parang mga bagong inilang magulang, walang anuman. Yung hiniling mo na kayang buhayin muli ang lupa, nabili ko na. Boss, yung 100,000 gin ng virus-free na binhing tuber ng kamote na in-order ko. 50,000 gin ng mga tuber ng patatas. At pati na rin ang mataas na konsentrasyon na pinaghalong bitamina. Nakaload na ba lahat sa truck? Nakaload na, boss. Lahat ay malalaking truck. Pero magandang babae, bumili ka ng napakaraming mataas na ani na buto at pataba. Para ba sa pag-akyat sa bundok? Itanim mo ang mga kamote na ito. Sa 1 hektarya, maaari itong magbigay ng 6,000 hanggang 7,000 kilo. Hindi ako umaakyat sa bundok. Gusto kong buhayin ang isang panahon. Kamoteng kahoy, lupa, de kalidad. Miss Lynn, sinabi mo kanina na kapag itinanim ito, ilang ani ang makukuha sa 1 hektarya. Noong panahon ninyo, walang pestisidyo, isama ang mga nasira. Sa 1 hektarya, maingat na tinatayang makakakuha ng 4 o 5,000 kilo, walang problema. Hindi mapili ang halamang ito sa uri ng lupa. Kahit sa buhanginan o tuyong lupa ay tumutubo. Yung dilaw na yon ang tinatawag na patatas. Halos pareho rin ang ani. 4 hanggang 5,000 gin. Sa pinakamayabong na palayan ng aming dinastyang dayuan, ang isang munang palay ay umaani lang ng mga 300 gin, 4 hanggang 5,000 gin. Ang mga mamamayan ng Jiangsu ay hindi na kailanman magugutom. Ipinasa ko na sa iyo ang mga manual sa pagtatanim at mga pataba, kasama na ang mga tagubilin sa paggamit. Ginoong Gu, dalhin mo ang iyong mga kababayan para magtanim. Mga kababayan, ito ay mga binhi na ipinagkaloob ng Diyos. Tinatawag itong kamote. Kapag itinanim ito, makakakuha ng 5,000 kilo bawat hektarya. 5,000 gin, Diyos ko. May pag-asa na ang Jiangsu. Mabuhay si Gupusa. Magbigay ng mga buto at pataba mula sa mga Diyos. Simula ngayon, ang mga tao ng Jiangsu ay magtatanim na. Kakain na sila ng sarili nilang ani. Hindi na sila magpapasasa sa sinuman. Loko na, lahat ay loko. Hindi namatay si Ginoong Song. 10,000 mga tao ang tumakbo sa labas ng bayan para magtanim ng mga kamote. Wala nang gumagawa ng negosyo ko sa asin. Zhao Wankai, hindi mo na maibabalik ang iyong pautang. Ginoo, masyadong mataas ang reputasyon ni Gu Chang'an ngayon. Kahit ilang mga kapitan ng depensa ng bayan ay lihim na pumunta para kumuha ng mga kamote. Hindi na natin siya kayang pigilan. Hindi na makapag-antay ang mga matatanda. Sabi ni Gu Chang'an, iyon ay bigay ng mga Diyos. May paraan ka. Hindi natin siya kayang gamutin, kaya ng pamahalaan. Sa taon ng matinding tagtuyot, si Gu Chang'an ay biglang nakabuo ng ilang libong gin ng butil. Ngayon, naglabas pa siya ng gamot na may 6,000 gin bawat mo. Ipinapakita nito ang isang bagay. Ang ibig mong sabihin, nag-aalsa siya. Tiyak na natuklasan niya ang isang naunang dinastya na nag-iwan ng napakalaking ilalim lupang bodega ng butil, Ginoo. Agad-agad, magpadala ng agarang ulat na 800 li ang layo sa Jiniwei Zenfusi. Sabihin na may kaguluhan sa Jiangsu at na si Gu Chang'an ay lihim na nag-imbak ng mga butil ng kaharian. Balak na maghimagsik. Magandang plano, gamitin ang ibang tao para pumatay. Dumarating na ang Jiniwei. Walang pakialam kung tao o Diyos si Gu Ping'an. Kailangan niyang mamatay ng walang libingan. Ang mga pagkain at mga buto ng Diyos ay magiging sa atin dalawa na. Nakuha na ang pagkain ng mga Diyos, nakuha na. Ang isang ito na kamote ay katumbas ng 10 araw na supply ng pagkain na. Mga kaibigan, timbangin na, timbangin na. Ang pangalawang basket ay 150 kilo. Lumabas na ang ani ni Ginoong Gu sa 1 hektarya. Ilan? Sa 1 hektarya, umabot ng 4,800 kilo. 4,800 kilo mula nang itatag ang dinastyang Yuan. Saan pa may pananim na ganito kataas ang ani? Gupusa, ito'y pagkaing makagagaling ng buhay. Kapag nakuha ng mga kababayan ang batch na ito ng pagkain, sa Jiangsu, hindi na muling magkakaroon ng mga namamatay dahil sa gutom. Agad mag-ayos ng mga tauhan para ilagay ang mga kamote sa imbakan. Madalian ding anihin ang mga patatas dyan. Susunod kami ng may buong paggalang sa utos ni Gupusa. Ito ba ang inulat mo? Nais na maghimagsik ng mga rebelde sa Jiangsu. Mahal na Ginoo, pakiusap na suriin ito. Si Gu Chang'an ay dati lamang isang mahirap na estudyante. 6 na buwan na ang nakalipas, hindi alam kung saan. Nakuha ang isang underground royal tomb ng nakaraang dinastya. Hindi lamang siya nakakuha ng libu-libong kilo ng pinong harina. Ngayon ay nakakuha pa ng kung ano, na may 5,000 kilo bawat hektarya na kababalaghan. Ang taong ito, si Gu Chang'an, ay nag-akay ng mga tao sa maling landas.
at bumibili ng kanilang puso. Ngayon, ang mga mamamayan sa Jiangsu ay tanging kilala lamang si Gu Bodhisattva. Hindi nila alam ang tungkol sa emperador ng Dayuan. Ang ilang mga sundalo ng depensa ng lungsod ay lahat ay naakit niya gamit ang kanyang mga mapanlinlang na yaman. Kung hindi siya alisin, nasa panganib ang kaharian ng Dayuan. 5,000 jin bawat mo. Mausolyo ng nakaraang dinastya. Nasa zawyuan ng Jiniwei ako ng 20 taon. Hindi pa ako nakarinig ng ganitong kakaibang bagay. Mahal na Ginoo, ang mga sinabi ng iyong lingkod ay totoo. Hindi lamang siya nagtatago ng mga royal na butil. May hawak din siyang napakalakas na mga sandata, na kayang maglabas ng liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Agad na nagiging bulag ang tao. Nagmamagaling. Sa harap ng 30,000 hukbo ng korte, anumang mahika ay parang papel na tigre. Ipasa ang utos ko, ihanda ang hukbo, pabilisin ang pagsalakay sa Jiangsu. Walang langaw na pinapayagang makalabas. Sige po. May bagong padala na naman ang supplier mula kay Lin. Kategoryang napakasensitibo ito. Ano kayang magandang bagay na nakuha ni Ginoong Gu ngayon? Ito ay malaking kopya ng libro. Dilaw na sutla na kasuotan ng libro. Ito ang orihinal na kopya ng Yongle Dadian, bata. Ang orihinal na kopya ng Yongle Dadian ay nawala na noong huli ng Ming at maagang Qing. Ang mga kumakalat sa mundo ay mga kopya ng Jiajing. Itong dalawang orihinal na kopya mo ay talagang walang katumbas na kayamanan ng sibilisasyong Chino. Huwag na huwag itong maipapasa sa ibang bansa. Dapat itong isumite sa pambansang museo. Huwag mag-alala, Ginoong Jin. Alam ko ang aking halaga. Ang ganitong antas ng pambansang kayamanan. Hindi ko talaga ito ibebenta. Kakausapin ko ang Bureau of Cultural Relics. Naghahanda akong mag-donate ng walang bayad. Mag-donate. Ginoong Lin, bakit ka nagmamadaling ipasa ang napakahalagang bagay? Nagpaalam ka ba sa aming board? Ano nang ibig mong sabihin, Chairman Zhou? Ako ang may ganap na kontrol sa Lin Auction House. Kailan ka naging may karapatang makialam? Nga. Lin, magpakilala ka. Ako si Richard, Pangulo ng Blackstone Capital para sa Asia Pasipiko. Ang 2 tomo ng Yongle Encyclopedia na hawak mo. Kukunin ng Blackstone Capital. Magbigay ka ng presyo, 10 bilyon o 20 bilyon. Ginoong Richard. Ito ay pambansang kayamanan ng China. Hindi ito ibebenta sa mga dayuhan. Pakiusap, umalis kayo. Lin 1. Huwag magbigay ng alak na hindi iniinom, kundi parusa ang inumin. Akala mo ba ikaw pa rin ang ganap na may-ari na chairman? Kakatapos lang ng kalahating oras na ang Blackstone Capital ay pilit na binili ang 3 kumpanya ng logistics mo at lahat ng utang ng 2 warehouse company at ang mga bahagi ng Lin Auction House na nakakalat sa merkado ay lahat na nating nabili sa mataas na presyo. Ginoo at ginang, ako si Lin mula sa Lin Auction House. Ang pinakamalaking nagpapautang at pangalawang pinakamalaking shareholder. Kung hindi mo ipapasa sa akin ang 2 lumang aklat na ito ngayon, bukas ay isasara ng korte ang iyong auction house dahil sa pagkakaputol ng pondo at default sa utang, agad-agad. Ito ay isang masamang intensyon na pagsasagawa ng short selling. Puwersang kontrolin ang merkado. Sa merkado ng kapital, pera lang ang mahalaga. Walang puwang para sa damdamin. Ipinasa ni Lin Wan ang Yongle na aklat. Hindi lang namin aalisin ang iyong utang, kundi bibigyan ka pa ng malaking pensyon. Kung hindi, hindi mo lang mapoprotektahan ang industriya ng antigong bagay. Ang lihim na linya ng logistics mo na nagdadala ng malaking dami ng mga produktong pang-agrikultura sa isang misteryosong bodega ay lubos kong puputulin. Sinisiyasat mo ako. Basta't may pera, walang lihim sa modernong lipunan. Yan he. Lin, bibigyan kita ng 3 oras para mag-isip. 3:00 ng hapon. Dito kami para kunin ang libro. Anak, paano na to? Pumasok ang mga dayuhang magnete. May malalaking pondo sila. Pipilitin ka nila ng walang awa. Gusto nilang pisilin ako gamit ang mga 10 bilyon. Akala nilang mapuputol nila ang supply ni Gu Chang'an, nangangarap lang sila. Agad na ipaalam sa pananalapi. Withdraw ang lahat ng liquid assets sa ating account. Magtipon ng mga tauhan ng seguridad. Mahigpit na bantayan ang warehouse ng mga supplies sa suburb. Ano man ang mangyari. Hindi dapat maputol ang logistics line na yon, mga opisyal at sundalo. Ito ang hukbo ng korte na susupil sa pag-aalsa. Dinala na ang mga pulang unipormeng sundalo at mga kanyon. Tapos na talaga. Kakabusog pa lang tayo. Darating ang hukbo ng korte para kunin ang buhay natin. Mga rebelde sa lungsod, makinig kayo. Dumating na si Ginoong Shen, ang tagapamahala ng Jiniwei. 30,000 hukbo ng korte ay napapalibutan ang Jiangsu. Walang makalusot. Itinago ni Gu Chang'an ang mga palasyong bodega ng butil ng nakaraang dinastya. May balak na mag-alsa. Kasalanang di mapapatawad. May utos si Ginoong Shen. Binibigyan kayo ng kalahating oras para buksan ang mga tarangkahan ng lungsod. Isuko si Gu Chang'an at ang lahat ng mga butil. Kung hindi, bubutasin ang lungsod ng kanyon. Walang natirang kahit isang aso o manok. Anong mga royal na butil ang pinagsasabi mo? Yung mga butil na yan ay hiningi ni Ginoong Gu mula sa langit. Li Qianling, ikaw ay nagnanakaw at lumalabag sa batas. Pinapabayaan mong mamatay ang mga tao sa gutom.
Ngayon, may mukha ka pang kumatawan sa imperyo. Ako si Lao Qusong Mingli. Ang mga tao sa Jiangsu ay nais lamang na mabuhay. Anong kasalanan mayroon? Kayo'y nagpapabaya sa mga tiwaling opisyal. Nananakit sa mga tapat. Walang pakialam ang imperyo. Maghanda ang mga mamamana. Senyor Song, naghanap ka ng kamatayan, magpana. Protektahan ang guro. Bumaba ka. Sarado ang daang ito ngayon. Sino ang may lakas na ipasok ang sasakyan sa bodega? Sisiraan ko siya. Hindi lang sinarado ni Ginoong Lin ang daan, sinira rin nila ang transformer. Wala nang kuryente ang bodega ngayon. Nagbigay ng babala ang mga tao ni Richard. Kung hindi maibigay ang Yongle Dedian, sinunog nila ang bodega ngayong gabi. Tinawagan na ba ninyo ang pulis? Pero sobrang liblib dito, aabutin ng pulis ng hindi bababa sa kalahating oras bago makarating, at ang koponan ng mga abogado ni Richard ay kasalukuyang nakikipagsabuatan sa tanggapan ng pulisya ng lungsod. Sinusubukan nilang magpaliban ng oras. Ako mismo ang pupunta at kakausapin sila. Sa panig na sinauna, anumang oras ay pwedeng maharap sa pagkaubos ng pagkain at paglusob ng lungsod. Hindi ako pwedeng magpalya ngayon. Hindi pwedeng pumunta si Boss Lin. Sila ay mga desperado. Tumigil kayo, gawa ito ng sindikato. Tinawagan ko na ang pulisya. O, si Boss Lin mismo ang dumating. Sinabi ni Boss Richard. Basta pumayag si Ginoong Lin na pumirma sa kasunduan sa paglilipat. Agad na umatras ang mga kapatid, nangangarap. Hindi tinanggap ang inumin, tinanggap ang parusa. Itali ang babaeng ito. Tingnan natin kung paano pa siya magiging matigas. Ginoong Gyu, nagkakaroon ako ng malaking problema dito. Ang mga dayuhang oligarch ay nagpadala ng gang para hadlangan ang aking bodega. Maaaring hindi maipapadala ang mga supply ngayong gabi. Binibining Lin, napapaligiran ang Jiangzhou ng 30,000 hukbo ng korte. Nakatutok na sa tarangkahan ng lungsod ang pulang kanyon ng Jinyue. Pulang kanyon. Balak nilang lipulin ang lungsod. Sigurado sila na wala kaming sandata. Wala kaming magawa kundi magpaapi. Binibining Lin, ang buhay ng 10,000 taga Jiangzhou. Nakasalalay ang lahat sa labang ito. Ayaw ko na ng pagkain. Kailangan ko ng mga sandata. Mga modernong sandata na kayang talunin ang 30,000 na dayuan. Gu Chang'an, saan ako kukuha ng mga armas para sayo? Dito hindi mabibili ang mga baril at kanyon. Walang baril at kanyon. Mayroon bang anumang bagay na kayang lumipad hanggang sa langit? Maaari silang lumipad at maghagis ng mga sulo sa kanilang mga ulo. Basta't makakalikha ng ilusyon ng parusa mula sa langit. Maaari nang masira ang loob ng kaaway. Lipad sa itaas. Drone, kakatanggap ko lang ng isang batch ng malalaking drone para sa pagsasaka. Gagamitin ito para mag-spray ng pestisidyo sa mga kamote. May kapasidad na 50 kilo. Gaano kataas makakalipad ang drone na nagbibigay ng nuclear food? Makakalipad ito ng ilang daang metro, at may koneksyon sa ilalim para sa kahon ng gamot. Go Chang'an, makinig ka. Ituturo ko sa iyo kung paano i-modify. Ay kabit mo ang tangke ng gasolina sa ilalim ng drone. Lumipad ka sa itaas ng kanilang mga ulo at pasabugin ito. CJ, babae, mabilis na ipasa. Huwag mo nang alalahanin ang mga rebelde, Laoli. Mabilis, tumulong ka na. Ilipat mo ang mga drone na ito. Sa tabi ng abandonadong balon doon, bilisan mo. CJ. Nasa kalahating oras na si Gu Chang'an. Dahil hindi mo alam ang iyong halaga, gawin niyong abo ang syudad na ito. Pulang kanyon. Maghanda, sindihan. Diyos ko, Jiangzhou ko. Ay, anong halimaw yan? Nagpakita ang isang diwata. Bumaba ang mga mandirigma at general ng langit. Lahat ng mga nag-aaral, pakinggan niyo ang aking utos. Inutusan ni Ginoong Gyu. Ito ang 9 na araw na Tsuanyaw na ipinadala ng Yanji. Lin, ilipat ang lahat ng mga lalagyan ng langis mula sa lungsod. Ihiga ang mga ito sa tiyan ng Tsuanyaw gamit ang lubid. Sindihan ang fuse. Ituturo ko sa inyo kung paano lumipad. Lumipad. Ano yung halimaw na yon? Isang itim na bakal na bola na lumilipad. Huwag magkalat. Magkalat ang buong hukbo. Ang parusa ng langit ay bumaba. Bitawan. Apoy ng langit, ito ay apoy ng langit. Si Gu Chang'an talaga ay isang Diyos. Tumakbo ka na. Tulong, Ginoo, tulungan mo ako. Miss Lin, oras na. Nasaan ang mga sinaunang aklat? Kung hindi mo ito ibibigay, ang iyong bodega ay hindi lang susunugin ngayong gabi. Baka ikaw rin ay makaranas ng sakit. Richard, akala mo ba na dahil may pera ka? Sa lupain ng Huaxia ay pwede kang gumawa ng kahit ano. Kumilos, italin niyo siya. Hoy, dalagita, maging mabait ka at makinig ka. Ibaba ninyo ang mga armas, itaas ang mga kamay sa ulo at yumuko. Lahat kayo, itigil niyo agad ang paglaban. Ano ang nangyayari? Paano kayo naglakas loob na hulihin ako? Ako ay isang banyagang bisita. Ako ang presidente ng Blackstone Capital. Ginoong Richard, ang iyong mga aksyon ay lumabag sa batas ng pambansang seguridad. Batas ng pambansang seguridad. Bata, nagdusa ka na.
Gino Jin, bakit ka nandito? Kakatapos mo lang tumawag sa akin. Sabi mo, pagkatapos ng atake ng gang, diretso mong iniulat ang balita tungkol sa paglitaw ng Yongle Dadian sa pinakamataas na estado. Nagalit sila. Diretso silang pumasok at sinarado ang Heshi, lahat ng account ng kapital sa loob ng bansa. Gusto nilang bilhin ang mga pambansang kayamanan ng Huaxia gamit ang dayuhang kapital. Sobrang pangarap lang yan. Panalo na tayo. Baliw na mangkukulam, kahit mamatay ang mga Jinyue namin. Hindi kami susuko, patayin mo siya. Gino Shen, agad patayin mo siya. Wala na siyang hawak na mga lumilipad na halimaw. Ginoong Li. Zhao 1K. Nang aapi kayo sa itaas at nagtatago sa ibaba. Dahil dito, nahihirapan ang mga mamamayan. Ngayon, ako, si Gu Chang'an, ay kikilos para sa langit. Gupusa, pakiusap, patawarin mo ako. Ayaw ko na ng pagkain. Lahat ng pera ibibigay ko sa'yo. Kasing tigas ng bakal. Ganito kalakas na sandata. Sino ka ba talaga? Isa lang akong mahirap na estudyanteng gustong mabuhay ang mga tao sa Jiangsu. Ginoong Shen, matalino kang tao. Ang imperyo na ito ay talagang bulok na. Kung papatayin mo si County Magistrate Li ngayon, si Zhao Wankai ay magiging tagapagsalita ng galit ng mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang isang napakalaking kayamanan, at ang walang katapusang yaman ng mga Diyos mula sa Jiangsu. Kung hindi ka sasangayon, ang apoy mula sa langit na lumilipad, maari kong tawagin muli ang 10,000 ito anumang oras. Diretso tayong lilipad sa kabisera. Ginoong Shen, ikaw. Mga tiwaling opisyal. Karapat dapat sa kamatayan. Si Shen Lian, ang pinuno ng Jinyue, handa na makinig sa utos ni Ginoong Gu. Binibining Lin. Ang mundong ito ay sa atin na. Mga kaibigang mula sa media, mga kasamahan mula sa iba't ibang sektor. Ngayong araw, ako ay kumakatawan sa Lin Auction House. At kumakatawan din sa isang Ginoong Gu na ayaw ibunyag ang kanyang pangalan. Dito ay taimtim na ipinapahayag. Ang dalawang aklat na ito ay sumasagisag sa kabihas ng Chino. Ang orihinal at nag-iisang kopya ng Yongle Dadian ang rurok ng kabihas ng Chino. Kami ay magbibigay ng walang bayad at permanente sa pambansang museo. Upang ang mga pambansang kayamanan ay manatili sa lupa ng China. Mabait na bata. Ginoong Shen, inatasan ka ng kanyang kamahalan na sugpuin ang mga rebelde sa Jiangsu. Ngunit hindi lamang ikaw ang pumatay sa mga opisyal ng gobyerno. Pati na rin ang isang mahirap na estudyante ay pinabayaan mong lumuhod. Mukhang ayaw mo na sa ulo mo bilang tagapangasiwa ng Jinyue. Ginoong Wei, si County Magistrate Li ay nagnanakaw at umaabuso sa kapangyarihan, pinatay ang mga mamamayan. Si Gu Chang'an ay may mga butil na umaabot sa libu-libong kilo. Siya ang tao na magliligtas. Ako, si Shen Xingwei, bilang sundalo ng Great Yuan, ay hindi kailanman papatay ng mga inosenteng mamamayan. Walang hiya. Anong kababalaghan yan? Iyan ay salamang ka. May natanggap kaming lihim na ulat. Lihim na hinukay ni Gu Chang'an ang imperial na libingan ng naunang dinastya. Nagtago siya ng 10,000 tile ng ginto. Gumagawa siya ng mga sandata. May balak siyang mag-alsa. Iunoch, si Gu Chang'an ay nasa labas mismo ng tolda. 2 kamay lang ang dala, kasama ang ilang walang armas na tagasunod. Diretso na bang hulihin? Masyadong mura iyon para sa kanya. Kailangan nating salakayin ang kanyang tahanan sa harap ng lahat ng mamamayan ng lungsod, upang makuha ang mga ebidensya ng kanyang rebelyon, para hindi na siya makabangon kailanman. Pumunta sa tahanan ng pamilya Gu. Ikaw ang Gu Chang'an na nag-aakalang may kapangyarihan. Mababa ng bayan si Gu Chang'an, huwag kang magpanggap sa harap namin. Ikaw ay lihim na nagbukas ng mga libingan ng nakaraang dinastya. Nagtatago ng ginto, pilak at armas. May balak na maghimagsik. Tawagin ng mga tao, wasakin ang pugad ng magnanakaw na ito. Maghukay ng 3 talampakan. Dapat nating mahanap ang mga armas at bundok ng ginto at pilak. Walang anuman sa loob ng opisina ng gobernador. Bola, 10,000 kilo ng puting harina, at mga sandata para sa rebelyon. Paano posible na walang anuman? Na-check na ba ang bodega? Na-check na. Puno ng sapot ng gagamba ang bodega. Huwag nang pag-usapan ang gintong sandata. Walang kahit isang butil ng bigas, hahaha. Ginoong Wei. Pinag-ugatan mo ang buong hukbo para wasakin ang pintuan ng bahay ko. Para lang hanapin ang mga bagay na walang katotohanan. Gu Chang'an, saan mo itinago ang mga bagay? Kung hindi mo maibigay ang mga ito, ating parurusahan ang pamilya natin ngayon sa kasong panlilinlang sa hari. Papatayin ko ang iyong buong angkan. Ang eunuko na si Gu Chang'an ay ang aking buhay na bodha sa Jiangsu. Kung gagalawin mo siya kahit isang hibla ng buhok, ang daan-daang libong mamamayan ng Jiangsu, ngayon ay makikipaglaban tayo hanggang sa wakas. Rebelde kayo, ito ay rebelyon. Puno, ihanda ang mga palaso. Sandali lang. Ginoong Wei, hindi ba't hinahanap mo ang matibay na ebidensya ng aking rebelyon? Hindi ba't hinahanap mo ang mga bundok ng ginto at pilak? Ang kayamanan ni Gu Chang'an ay nasa lupain ito. Ito ang aking mga bundok ng ginto at pilak. Ang bagay na ito ay tinatawag na kamote. Kada ektarya, 5,000 yen.
Sa dinastyang Dayuan, sunod-sunod ang mga taggutom. Puno ng mga bangkay sa mga bukirin. Hindi nagpapalabas ang palasyo ng pagkain. Sa halip, nagpapadala sila ng malaking hukbo para agawin ang pagkain ng mga mamamayan. Hindi talaga ang gusto ninyo ay ebidensyang magpapatunay ng rebelyon. Ang gusto ninyo ay tuluyang wasakin ang buhay ng buong mundo. Mangkukulam. Ito ay isang mangkukulam. Patayin niyo siya agad. Mga tagasunod ng Jinyi, sundin ang utos. Ang mga eunuko ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamahalaan, nagmamalupit sa mga tapat. Ngayon, ako si Shen Lian, nangako akong susunod kay Ginoong Gu hanggang sa kamatayan. Protektahan ang mga butil ng Diyos. Protektahan ang Jiangzhou. Nangako akong susunod kay Ginoong Gu hanggang sa kamatayan. Nangako akong protektahan ang nag-iisang bodhisattva. Lahat ay baligtad. Dala ang mga banal na butil na may 1,000 kilo bawat ektarya. Mabilis na ipapadala sa kabisera sa loob ng 800 milya. Gusto kong buksan ng emperador ng Dayuan ang kanyang mga mata. Tingnan kung sino ang nagliligtas sa kanyang kaharian. Sundin ang utos. Yan Ye. Lei. Mahalaga sa bansa ang iyong voluntaryong donasyon. Dahil sa pinansyal na kalagayan ng iyong kumpanya, inaprubahan ng Estado ang isang espesyal na pondo na nagkakahalaga ng 5 bilyon na walang interes na tulong. Naideposito na sa iyong account. At simula ngayong araw, ang iyong kumpanya ng logistics at ang base ng imbakan ay poprotektahan ng militar gamit ang pinakamataas na antas ng seguridad. Salamat sa Estado. Yan Ye. Lei. Shu. Ang mga inihain mo noon sa mga nakatataas. Ang mga espesyal na pahintulot para sa pagbili ng mga materyales, bakal, mga makina, at malalaking kagamitang pang-agrikultura. Naaprubahan na lahat iyon ng mga nakatataas. Hindi ko pinapansin si Ginoong Gu, na saang sulok man ng mundo siya naroroon. Basta't makabuti ito para sa Huaxia. Ang pambansang koponan ang iyong pinakamalakas na suporta. Naiintindihan ko na angako akong tatapusin ang misyon. Gu Chang'an, tanggapin ang kargamento. Pula. Mayroon na tayong mga mahiwagang bakal mula sa mga Diyos. Nagtapos na ang panahon ng malamig na armas. Sakay. Ginoo. Inutusan na kita na gawing regent. Lahat ng hukbo sa ilalim ng iyong pamamahala. Ano pa ang nais mo? Mahal na Ginoo, ayaw ko ng mundong ito. Ang nais ko lamang ay ang lahat ng tao ay makakain ng sapat at masarap. Wala nang bisa ang lumang batas. Simula ngayon, ihahatid ang buwis sa lupa. Pati mga opisyal at mayayaman, kailangan magbigay ng buwis. Sino mang humadlang ay papatayin ng walang awa. Mabuhay ang regent, mabuhay, mabuhay ng napakatagal. Binibinilin. Nagawa ko na. Ang mga mabibigat na gawain ito ay para sa alipin na gawin. Ang iyong mahalagang katawan, kailangan ako mismo ang gumawa ng 2 bagay na ito. Dumating na ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Wala nang digmaan at taggutom. Ang 2 munting bagay na ito, ituring mo na itong pasasalamat. Tumingin kayo dito. Ito ang pinakamisteryosong artifact sa espesyal na exhibit na ito. Ayon sa pagsusuri ng Carbon 14 na, ito ay nagmula sa panahon ng Diyon. Ang proseso ng paggawa ng porselana ng mga manika na ito ay umabot sa pinakamataas na antas noong panahong iyon. Sa ilalim ng mga manika ay may nakaukit na mga salitang Xinjian at Lanyan. Mayroon bang kasaysayan ang 2 pangalang ito? Walang tiyak na tala sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit may mga alamat. Ito ay mula sa dinastyang Dayuan na nagpatalsik sa katiwalian. Nagsimula ng isang panahon ng kasaganaan. Ang alamat ng makapangyarihang rehente na si Gu Chang'an na siya mismo ang gumawa. Ginawa ito upang alalahanin ang isang diwata na nagbigay sa kanya ng mga pagkaing Diyos at gamot sa kanyang pinakamasamang panahon. Ginoong Gu. Ang kasaganaan na iyong ninanais.